So, good morning, accountants and managers. So, sa video na to, pag-aaralan natin kung paano mag-analyze muli ng financial statement. Pero sa pagkakataong to, ang gagawin naman natin ay yung tinatawag na vertical analysis. Sa previous video na pag-aaralan natin yung horizontal analysis. So, dito naman, pag-aaralan natin kung paano i-compute at i-interpret yung isang financial statement using vertical analysis. Okay? So ngayon, alamin muna natin kung ano ba yung ibig sabihin ng vertical analysis. So basically, pagka horizontal, tulad ng ginawa natin sa previous video, pahalang. Okay? So you are comparing two, two periods, okay? Or 2 years. So dito naman sa vertical analysis, so patayo naman siya. Okay? Kaya nga vertical. So it is also known as common size analysis. Okay, so it helps the management analyze the components of the total assets as well as the components of the total liabilities and owner's equity. Okay, so ipinapakita sa analysis na to kung ilan ang percentage ng mga components ng assets, liabilities, and owner's equity. So pag sinabi natin components halimbawa ng assets, so yun yung cash, accounts receivable, inventory, property, plant, and equipment. So inaalam natin kung ilang percent yung mga account titles na yon sa kabuuan ng total asset. Kumbaga ano yung nag-o-occupy ng pinakamalaking percentage. Okay? O ilan yung percentage or share nila sa assets. So ganun din sa liabilities and owner's equity. So meron tayong tatlong steps ulit para mag-compute at mag-interpret ng financial statement using vertical analysis. So yung first step natin ay, ayan, i-prepare mo yung mga financial statements. So dapat 2 taon pa rin. So halimbawa dito, sa statement of financial position. So ito rin actually yung given natin doon sa horizontal analysis, no? Okay? So ito rin yung gagamitin natin for vertical analysis. Okay? So, given yung mga data nung 2017, so ganun din yung data or yung mga amounts nung 2016. Okay? So, para sa statement of financial position. So, makikita natin mula cash hanggang owner's equity. Siyempre, ipe-prepare din natin yung sa statement of comprehensive income. Okay? So, year 2016 din at saka 2017. Okay? So, madali lang naman yan eh. Pero halimbawa, nasa company ka na, ayan, ipe-prepare mo yung dalawa na yan. Okay? 2 taon. Okay? So, sa given natin, 2016 saka 2017. Dito sa Statement of Comprehensive Income, ito din yung given natin doon sa horizontal analysis. Okay? So, same given lang siya, pero magkaibang method yung gagawin natin. Okay? Okay na tayo sa step number 1. So, madali lang, no? I-prepare mo lang yung financial statement for 2 consecutive years. Okay na? Sige, pagka meron kang tanong, magtanong ka lang sa comment section natin, no? Then, next naman natin, step number 2. So, dun muna tayo sa statement of financial position. So, ayan. So, di ba kanina magkatabi yung 2016 sa 2017? So ngayon, mag insert tayo ng column para sa percentage ng 2017 at mag insert ulit tayo ng column para sa percentage naman ng 2016. Okay? So nakita yung difference no, sa horizontal analysis, mag insert ng third and fourth column. Pero dito, mag insert tayo sa pagitan nila. Okay? So ayan, mag insert ka lang hanggang sa baba. Tapos, nilagyan ko lang din ng kulay para syempre para ma-distinguish natin yung data ng taon na yon at saka yung percentage. Saka para syempre maganda rin sa mata. Okay? So ngayon, ang susunod, medyo lakihan ko lang. So ngayon, ang susunod natin gagawin, ayan, magko-compute na tayo. So madali lang naman itong mag-compute. Sir, panay ka naman ganyan, panay madali lang. Pero madali lang naman talaga. Makinig ka mabuti ha. So ganito gagawin mo sa assignment mo. So una muna, yung base natin ay yung total assets. Ayan, ito yung base natin. No? Ayan.
sa ilalim. Kulayan natin ng anong favorite mong kulay. Sige, magsabi ka ng kulay. Sige, pink tayo. Ay, wag mo. Walang pink. Violet na lang. Ayan. Lagyan din natin ito ng kulay. Iyan yung base natin. So, ibig sabihin yung mga amounts na nasa base, iyan yung pagde-divide. Okay, so sila yung 100%. So, para sa base, so ayan. 2592.20 divided by, divide mo lang din siya sa sarili niya. Tapos, yung napindot mo dyan sa calculator, i-times mo sa 100. Ayan. Tapos, dalawang decimal place. Ayan. Okay na? So, ganun lang gagawin mo ha. Ayan. So, isa-isahin nating i-divide yung bawat components sa total assets. Okay? Sige, halimbawa, ito sa property, plant, and equipment. So, 1866.4 divided by total assets, 2592.20. Ayan. Tapos, yung makukuha mo dyan sa calcu, i-times mo sa 100. Ayan. Tapos, dalawang decimal place. Okay? So, ganun lang tayo hanggang tumaas. Total current assets. So, 725.8 divided by, lagi nyo lang siyang i-divide sa total asset. Yan. Tapos, i-multiply ulit sa 100. Tapos, dalawang decimal place. Yan. Next na tayo, prepaid expenses. 74.10 divided by 2592.20 times 100. Okay, 2.86%. So sa inventory naman, ganun din, i-divide mo rin sa total assets. Tapos, times 100, two decimal place. Accounts receivable, ganun din, 282.5 divided by 2592.20 times 100. Yan. Tapos, two decimal place. Okay na, next. Sa cash naman, ganun din, 222.9 divided by sa total asset. Tapos, times 100, two decimal place. So, iyan yung mga percentage. Okay? So, ganun din yung gagawin natin dito sa 2016. Kuha mo na, no? So, lahat laging i-divide lang sa total assets. Tapos, convert mo sa percent. So, total asset divided by total asset din mismo. Tapos, times 100, two decimal place. So, yan. Next natin, property, plant, and equipment. 556.2 divided by, tapos ganun din, times 100. Okay. Yan. Next, 665.4 divided by total asset ulit, 1221.6 times 100. Kunin mo yung two decimal place. Prepaid expense, 70.3 divided by 1221.6 times 100, two decimal place. The next naman natin, ayan yung inventory. So, 92.8 divided by 1221.6 times 100 ulit. Next, accounts receivable, 172.10 divided by 1221.6 times 100. And then last natin para sa total assets, 330.20 sa cash divided by 1221.6. Tapos times 100 ulit, two decimal place. Yan. Okay, yari na tayo sa assets. O, di ba? Madali lang. Sige.
Dito naman tayo sa part ng liabilities and owner's equity. Kanina sa total assets natin dinidivide. Dito naman sa total liabilities and owner's equity naman natin siya i-divide. So dito muna tayo ulit sa pinakailalim. So dahil siya yung pagbabasehan or yung base, siya yung 100%. Okay? Yan. Next, yan. Owner's equity, 217.9 divided by 2592.20. Tapos, percentage times 100 mo. Ayan, sa calculator. Sa calculator, i-multiply mo talaga sa 100, ah. Ayan, para makuha mo yung percent. Then, sa total liabilities, 2374.3 divided by total liabilities and equity times 100. Yan, 92%. 91.59. Then next, 1822.4 divided by total liabilities and owner's equity. Yan. Tapos times 100 mo ulit. 2 decimal place. And yung last natin na component, yan, trade and other payables, 551.9 divided by 2592.20. And then times 100, 2 decimal place. Okay na tayo. So, dito naman tayo sa kabilang side. So, doon muna ulit tayo sa pinakailalim. Pero kung gusto mo namang unahin yung nasa ibabaw, pwede rin naman. Sige, try natin. Baka sabihin mo, lagi tayo sa ilalim sisimula. Yan. 620.6 divided by, lagi dito lang kayo. Times 100, tapos 2 decimal place. Okay na, happy ka na. Yan. Tapos, ito naman. 376.6 divided by 1221.6. Then, percentage ulit. Then next, ayan, 997.2 divided by 1221.6 times 100. And then next natin, owner's equity, 224.4 divided by 1221.6. Yan, times 100. Yan, 18.37. So, ito na tayo sa pinakailalim. Divide natin sa sarili niya. Tapos, times 100. Okay? So, yari na tayo sa statement of financial position. So, na-compute na natin. So, dapat ganyan yung kakalabasan ng iyong computations. So, 100% yung total assets and 100% yung total liabilities and owner's equity. Clear? So, kapag ka hindi clear, ayan, magtanong ka lang sa comment section natin. After natin ng statement of financial position, ang susunod naman natin gagawin ay yung statement of comprehensive income. Ayan, very makulay din. No? Okay. So, dito naman sa statement of comprehensive income, ang base naman natin ay yung net sales. Lahat siya i-divide sa net sales. Sige, kulayan natin. Anong kulay trip mo? Yellow? Ay, madilim. Ano na lang? Orange. Ayan. Okay, so ganito gagawin natin, no? Ayan. Magsimula tayo dito. Net sales divided by net sales. Ayan. Tapos times 100 mo rin. Ayan. 2 decimal place. Gitna lang natin siya. Okay, so 100% lagi itong sa net sales, no? So next naman natin, cost of goods sold divided by net sales. Basta lagi nyo sa net sales i-divide. Hanggang makarating kayo dun sa baba. Na, ayan, 47%. Na times nyo sa 100 na yung makukuha nyo. Then, gross profit divided by net sales pa rin. Times 100 and 2 decimal place. Then next,
Selling and administrative expenses, 889.2 divided by 2213.3. Yan, times 100 to decimal place. Next tayo, operating income, 292 divided by net sales. O, naninibago kayo, doon tayo sa tok-tok nagde-divide, no? Kanina yung mga total sa ilalim. Okay? So, 0.13 times 100. Yan. So, dito kasi inalam natin kung ilan yung mga components ng comprehensive income, kung ilan yung percentage niya sa net sales na na-generate ng business para sa taon na yon or period na yon. Okay, so dito naman, interest expense 90.90 divided by net sales. Yan, times 100. Next tayo, income before income taxes. 201.10 divided by 2213.3. Yan, times 100 ulit. Then, income tax expense, 60.3 divided by net sales. So, 0.03. Ay, times 100. Yan. Na-excite lang ako, sorry. Tapos, 140.8 divided by 2213. Yan. Times 100. 2 decimal place, 6.36%. So, yari tayo para sa 2017. Next naman natin ay yung para sa 2016. So, ganun lang din yung proseso, no? Yan, net sales divided by net sales times 100, 2 decimal place, gitna lang natin, kapapon. Okay na, para syempre maganda tingnan. Tapos, simulan na natin. Cost of goods sold, 831.8 divided by 1738.70 percentage. Times 100 mo sa calculator, ha? Okay, next naman natin, gross profit, 906.9 divided by net sales. Times 100. Two decimal place. Next naman natin, selling and administrative expense, 659.5 divided by 1738.70. So, times 100 ulit. Yan. Then, next naman natin, 247.4. Galing nga, nakukuha mo na. Divided by net sales. Times 100. Tapos 2 decimal place. Next, sige, bilisan natin. Naiinip na siya. 20.5 divided by 1738.70 times 100 ulit. 2 decimal place. Then next, 216.9 divided by net sales. Yan. Percentage, 12.47. Then 65 divided by net sales ulit. 27. Okay. Times 100, 3.74. Okay na, then last natin, net income, 159.9 divided by net sales, then times 100, 2 decimal place, 8.74%. Okay? So, ayan na. So, yari na tayo doon sa computation phase natin sa statement of comprehensive income. Dapat ganyan yung itsura ng gawa mo sa activity natin, ha? Okay? Tapos sa statement of financial position, dapat ganyan yung gawa mo. Okay? So, computation. O, ano susunod natin pagkayari mag-compute? Ang susunod natin gagawin, syempre, i-analyze natin. Okay? So, pag in-analyze natin, actually, parang ikikwento mo lang kung ano yung mga figures na nandito. Okay?
pwede mo muna siyang ikwento sa sarili mo in Tagalog. Okay? Pag kayari, saka mo na lang Englishin kagaya nung nandito. Okay? So halimbawa lang dito, sige, pagtripan natin yung current assets. Kung mapapansin mo, yung total current asset, 54.5% siya ng kabuuan ng asset noong 2016. Halos lampas kalahati yung total current asset mo noong 2016. Pero noong 2017, halos one-fourth na lang yung total current assets mo. Okay? So bakit ganun ang nangyari? Kasi kung mapapansin mo, nagkaroon ng significant amount of increase doon sa property, plant, and equipment which is a non-current asset. Okay? Di ba tingnan mo oh, noong 2016, 45.5% lang yung property, plant, and equipment. Pero halos 3/4 na siya noong 2017 kasi nga bumili yung company ng ayan, ng machines, ng equipment, service vehicle o ng lupa. Okay? Kaya dumami yung property, plant, and equipment. Kaya lumiit yung total current asset. Okay? Then, next naman natin, ayan, yung sa liabilities natin. No, yung current liabilities natin, nasaan yun? 50% noong 2016, pero noong 2017, 21.3% na lang. Halos bumaba ng lampas kalahati. Okay? Kasi nga, pwede nating i-attribute yan doon sa loans payable. Tingnan mo yung loans payable. Halos one-third lang siya or 30.8% noong 2016. Pero noong 2017, halos three-fourths siya. 70.3%. Okay? So tulad nga nung sa horizontal analysis, kasi nga, yung biniling property, plant, and equipment ay inutang lang. Okay? So ganun siya. And then, ayan makikita natin yung sa owner's equity, no? Tingnan mo yung percentage ng owner's equity noong 2016, 18.4. Tapos, noong 2017, naging 8.4% na lang siya. So, kung mapapansin mo, healthy ba yung standing or position ng owner sa business niya? So, makikita natin, hindi masyado or hindi talaga. Okay? Kasi tingnan mo total liabilities 91.6%. Ibig sabihin, sa kabuuan ng asset na to, ang nagpondo dyan ay utang. Halos lahat, no, 91.6%. At yung ambag lang ng may-ari, 8.4%. Parang ganito lang yan, no? Kung 100 pesos yung buong asset ng kumpanya, yung 100 na, yung 91 pesos doon, utang pa. Ang sa may-ari lang ay 8 pesos. Okay? So, ibig sabihin, ayan, hindi maganda yung standing no owner dahil heavily funded ng creditors yung total asset ng business. Actually, noong 2016, 18.4, hindi na siya maganda kasi halos 20% lang yung claim ng may-ari sa total asset ng business. Pero mas lalo pa siyang bumaba noong 2017. Okay? Pero hopefully, yung ininvest nilang property, plant, and equipment, ayan, mag-generate ng mas maraming products, di ba? And services sa mga customers at mag-generate ng mas maraming income para eventually makadagdag siya sa owner's equity. Okay? Kapag tumubo siya doon. So pag nadagdagan yung owner's equity, ay mababawasan syempre yung pwedeng utang at tataas yung percentage niya dito. Okay? So yung lahat ng sinabi ko na yon na observation, ano mo lang siya. Construct mo lang siya sa sentence na ganyan. Pero actually, pagka nag interpret ka, kwento mo lang. Okay? So, yan lang siya. In English nga lang. Okay? Kasi malay mo, mag-present ka sa board meeting. Okay? So, ganyan yung interpretation. Pero yung paliwanag, pwede naman yung kung paano ko siya in-explain. Na, next naman natin, syempre na interpret natin yung statement of financial position. Interpret na natin yung sa statement of changes in equity.
So kung mapapansin natin, ayan, yung net income natin noong 2016, 8.7% siya ng net sales. Pero bumaba siya noong 2017, naging 6.4% na lang. Okay? Ibig sabihin kasi nito, sa kada 100 pesos na kita ng business, 6.4 ang tinubo. No? After maless yung lahat ng dapat na ibawas. 6.4 pesos yung tinubo. Yan. So, no 2017, bumaba siya. Okay? Tapos, yung sa cost of goods sold, though, ayan, nag-decrease naman siya ng very, very light lang. So, from 47.8, naging 46.6. So, yung gross profit natin, ayan, nadagdagan lang din siya ng very, very light lang. 52.22 eh. Ito 53.4. So, konti lang yung changes. Sa selling and administrative expense, ayan, medyo-medyo lang din yan eh. Kasi 38 tapos 40, parang 2% lang. Okay? Pero ito yung may significant na amount na pwede nating makita. Yung interest expense noong 2016, 1.8% lang siya nung net sales. Pero noong 2017, 4.1% siya ng net sales. Okay? So halos hindi lang siya dumoble eh, parang tama, parang dumoble siya. Okay? So ang laki ng increase. Kaya nakakontribute yun para bumaba yung percentage natin sa net income. Okay? So bakit pa mataas yung interest expense natin noong 2017? Kasi nga, balik tayo dun sa statement of financial position. Namili tayo ng property, plant, and equipment at yung property, plant, and equipment na yun ay inutang lang natin. So pagka tayo ay nangungutang, syempre kailangan natin magbayad ng interest. Okay? So nakita niyo yung pagkakatugma-tugma ng mga pangyayari. So nakakontribute siya para yung percentage ng net income natin ay bumaba. Okay? So ganun mo lang siya gagawa ng interpretation. Kwento mo lang siya kahit line by line. No, tapos umano ka ng mga haka-haka mo. Okay, pero syempre yung mga theories mo dapat supported ng mga facts na nandito sa financial statement mo din. Okay, hindi pwedeng magsabi-sabi ka lang. Okay tayo? So, ganun yung pagka-interpret ng financial statement pagka-vertical analysis. Okay, so gawin mo na ngayon yung assignment mo. Alam ko, kayang-kaya mo na yan. Okay, congratulations in advance sa inyong graduation kung gagraduate man. And yan, kung meron kang tanong, mag-comment ka lang sa ating comment section. With that, goodbye, accountants and managers.